Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kung meron po kayong Bible, sabayan niyo po ako sa pagbabasa sa Awit chapter 46 verse 1 hanggang 3. Salmo 46 talatang 1 hanggang 3. We need the strength of God. Awit chapter 46 verse 1 hanggang 3. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matakot kahit dumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan, humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. We need the strength of God. Ulitin ko po mga kapatid, ang pag-aaral natin to ay pagpapatuloy lang po sa nakaraan nating live. Nagla-live po ako para sa mga Kristiyano. Kung sa mga videos po inabot natin, mga unbelievers, mga uploaded, mga edited video, sa live po, strengthening of Christians. Pagpapalakasan po ng mga Kristiyano. Saan man po kayo nag-church, saan man po kayo naka-base, o yung location nyo, ginagamit ko po ang live ng FB para po maabot kayo at lalong mapalawig po yung kaalaman natin sa salita ng Diyos, lumalim tayo sa pananampalataya. Unang tinalakay natin sa unang pag-aaral po natin is number 1, kung gusto mong lumakas, ready to admit weakness. Kailangan tanggap mo na mahina ka. Hindi natin mararanasan yung lakas ng Diyos kung lagi tayong nagmamalaki o hindi natin kailangan ang lakas ng Diyos. Sa madaling sabi, ang kahinaan ng tao ay perpekto para sa lakas ng Diyos. Kailangan mo bang Diyos? Let me know in the comment section. We need God. We need the strength of God. You can comment that, mga kapatid. Number 1, ready to admit weakness. Number 2, ready for growth. Ang tao na gusto ang lakas ng Diyos at ang kalakasan ng Panginoon, alam niya at ready siya na tanggapin na mahina siya. Pangalawa po, nais niya na lumago. Handa siya na lumago. Ready for growth. Let me know in the comment section sa mga gusto pong sumabay po ng pag-aaral at nagja-jot down. Ang title po natin, We Need the Strength of God. Paano po natin makukuha ang lakas ng Diyos? Number 1, ready to admit weakness. Number 2, ready for growth. At number 3, ready for opposition. Kung ikaw ay mahina, hindi ibig sabihin na yung lakas ng Diyos ay nasa sayo na at hindi ka na magkakaroon ng mga oposisyon, persecutions, trials, sufferings. You need to be, or you are ready for opposition. Kailangan mo na maging handa sa mga oposisyon. Lahat ng tinawag ng Diyos, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, walang exemption pagdating po sa opposition. Kahit kasi ang Panginoong Jesus ay hindi naka-skip po dito, naranasan ng opposition. Ready for opposition. Ngayon po, pagpapatuloy natin, number 4, dito na tayo magja-jump. Pang number 4, ready to be reliable. Luke chapter 16 verse 10. Faithful in very little is also faithful in much. Kumbaga, ready for responsibility. Maging totoo tayo sa paglilingkod. Paglilingkod natin at pagkakilala sa Panginoon ay isang panawagan na tayo po ay magkaroon ng ministeryo, responsibility, kasi ang pinagkatiwalaan po sa maliit na bagay o naging tapat sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaki pa. So kung meron kang ministry ngayon at pinagtatapatan mo yan, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Kung meron kang responsibility as a mother, as a father, sa mga pamilyado po,
Kapag pinagtatapatan natin yung pamilya at mga anak natin, nagiging mabuti tayong magulang, ehemplo, tatrabaho, papalaki ng anak. So, ready to be reliable. Yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ganoon din sa mga estudyante. Pagiging estudyante o pagiging anak ay kung magiging mabuti tayo sa harapan ng ating magulang, mabuti po yun. Mabuting bagay po yun. Sapagkat kasiyahan ng magulang na ang mga anak nila ay napapalaki ng maayos o nag-grow po. At may mga responsibilities ang mga anak, mag-aral, honor ang parents, amen? So sa mga young professional, mga youth po na nakakasubaybay, God bless you all. Sa may mga pamilyadong tao, God bless you mga kapatid. We need the strength of God. At sa pagkuha natin ng lakas ng Diyos, ready to be reliable. Being responsive. Or ano po, yung tawag dito, meron tayong responsibility as a Christian, as a mother, as a father, as a children. Amen? So, as a Christian, meron tayong responsibility. Sabi dito, strong people are reliable and willing to commit. Amen. Strong people, inuulit ko po. Strong people are reliable and willing to commit. Handa po na mag-commit sa mga responsibilidad. Life doesn't magically happen to us. A faithful man will abound with blessings. Inuulit ko po. Ang buhay natin ay kasi ganito yung yung mentality ng tao, kakapanood ng mga fantasy, mga movies na napakalayo po sa realidad ng buhay. At napapalungkot pagkatapos ng mga movies na yun, magbababa, tatapusin yung K-drama. Hindi ako against po sa mga bagay na yan. Kung makakatulong po yan para matanggal yung stress natin. But the truth is, inilalayo tayo sa realidad ng buhay. Sobrang paglalaro, sobrang pagbabad sa mga bagay, sa panonood, Netflix, o kahit sa ibang larangan po na makakapagpaalis sa atin sa realidad ng buhay. Pagkatapos nung nalulungkot ka, ay hindi po galing sa Diyos yun. Life doesn't magically happen to us. Misa kasi hinihintay natin na parang bigla na lang susulpot yung meron tayong ganto. Or, kumbaga, gusto mo ng girlfriend, boyfriend. Kailangan yung ideal, perfect ideal man, perfect ideal woman. So, life doesn't magically happen to us. Nulit ko po, hindi katulad ng mga napapanood natin, fantasy at mga magical movies. A faithful man will abound with blessings. Kung nagiging tapat ka doon sa buhay mo, doon sa mga responsibilidad mo, at sa ministry mo, mapupuno ka ng pagpapala ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Luke chapter 16 verse 10, faithful in very little, or little, is also faithful in much. Kung nagiging tapat ka doon sa maliit na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, doon pa lang pupunuin ka na ng Panginoon ng pagpapala. Life doesn't magically happen to us. Gaya na napapanood natin. I repeat again. Simplihan lang po natin. You serve God. You serve people. Inaalagaan mo yung pamilya mo, tapos naglilingkod ka sa Diyos, nilalakaran mo yung katwiran niya, mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Mararanasan mo yung pagkilos at pagpapala ng Diyos. Amen po? So, ready to be reliable. Maging totoo po tayo doon, mga kapatid. Ang buhay natin ay may mga responsibilidad. Meron tayong mga responsibilidad. Kailangan po natin iyon. So, pang-lima po, never fight alone. Hebrews 3 verse 12 hanggang 13. Hebrews 3:12 verse 13. Kung alam nyo po yan, lagay nyo po sa comment section. Pang-limang puntos po. Never fight alone. Huwag kang makipaglaban ng mag-isa. Hebrews 3
verse 12 hanggang 13. Gagawin kong medyo slow po, mabagal, para makatch po natin. Hebrews. Tingnan po natin, basahin natin. Hebrews 3, 12 to 13. Tingnan nyo po. Let's read this. Hebreo. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso ninyo. Never fight alone. Sabi dito, kung yung puso natin ay napupuno na ng kasalanan, diyan po ang nagpapatigas ng ating puso para hindi lumapit sa Diyos. Paano daw natin malalabanan po ito? Magpaalalahanan kayo. Hebrews 3 verse 13. Araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya. Never fight alone. The lone ranger is not the stronger ranger. Inuulit ko po. The lone ranger is not the strongest or stronger ranger. That person is in danger. Pagka mag-isang lumalaban ng isang mandirigma o ranger, sabihin na po natin to, sa example natin. Sabi kasi ng Hebrews chapter 3 verse 13, exhort one another. Alam niyo yung rope, yung lubid, hindi magiging lubid yon kung isang ano lang po yon, isang figure lang yon. May mga nakaano po yon, nakabind po yon together. Ganun din ang Christianity. The more na marami kang kaibigang Kristiyano, the more na mas mapapalapit ka sa Panginoon. Yung tinutukoy kong Kristiyano dito, yung mga Kristiyano na totoo talaga. Dahil may mga peke, may mga hypocrite, nagsasabing Kristiyano, pero hindi naman sila totoo. Sinasabi ko pong mas maraming kilala at kaibigan na Kristiyano, at marami makakapagpaya, makakapagpaalala sa'yo na sa panahon na down ka, yun po ang makakatulong sa atin. At mga Kristiyano din, mga pastor, na may kakilala or malapit sa mga payo ng lingkod ng Diyos, mas mapapalapit po tayo sa Panginoon. Kasi po, ito po ang mas nakakatakot kapag ka ang isang o yung mga kasama natin ang laging sinasabi, sige, gawin mo lang lahat yung gusto mo. Mas danger po ito. Mas mainam na merong nagpapaalala sa atin. Baka mali na yan baka napapalayo ka na yan sa Panginoon. So, mas mabuti po yun na kasama kaysa sa mga kasama na, sige, gawin mo lang kung ano yung gusto mo. So, never fight alone. Exhort one another. Kasi, habang lumalayo tayo sa mga mananampalataya ng Diyos, ina-alone mo yung sarili mo, maalis ka, lalo tayong magkakaroon ng unbelieving heart, pusong walang pananampalataya. May epekto ito, kaya nga hindi dapat kaligtaan ang pagtitipon ng mga banal, sapagkat nandito yung pagpapalakasan. Kasi nag-e-exhort one another. Sa anong paraan? Salita ng Diyos. Kapag nag-iimpo ka ng mga Kristiyano, hindi rin naman healthy yung walang Word of God o walang magpapaalala sa atin na galing sa Panginoon. Pinakamainam po nito, exhort one another. Para malesen o matanggal sa atin yung unbelieving heart. The more kasi na wala kang kasamang mga Kristiyano, hindi ko naman sinasabi na lagi kang may kasama. Oo, may pagkakataon po talaga na mag-isa tayo. Sa bahay, nananalangin, fasting, may mga battle sa buhay natin na mag-isa lang natin talagang ginagawa at ang Diyos. Walang ibang kasama. Pero yung tinutukoy po dito, para lalo tayong lumakas, tumibay sa pananampalataya, huwag nating kakaligtaan yung pagtitipon ng mga banal at pagpapalakasan. Sabi ng verse 12 kasi, ang ganda po mag-ingat kayo, baka maging masama ang puso nyo
na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa buhay na Diyos o sa Diyos na buhay. Magpaalalahanan kayo araw-araw. Yan ang pinaka mainam po. The Lone Ranger is not the strongest or stronger ranger. That person is in danger. Sabi dito, Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Sabi ng Isaiah chapter 41, minsan iba-iba yung takot po natin eh. Iba-iba yung fear natin dahil iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Habang meron tayong mga kasamang mga mananampalataya, oo, merong pagpapalakasan po dyan. At meron ding lakas na nagmumula po sa mga pangako at salita ng Diyos. Isaiah chapter 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Do not be afraid, or do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and I will uphold you. I will lift you up with my righteous right hand. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa Isaiah. Sa mga natatakot, napapagkapag, never fight alone. Put that in the chat. Never fight alone. Yung laban na yan, oo, pinagdadaanan mo. Pero yung laban na yan, laban yan ng Diyos. Lagi tayong magpakalakas sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay sumasa mga mananampalataya. Number 6, ready to selfless and be brave. Handa tayong maging selfless. To be selfless, who are stay home or obligation with the failing of the weak. If you are strong, you are a servant. O, ang ibig sabihin po ng pang-anim na puntos natin, ready to selfless and be brave. Yung minsang mga plano natin, yung minsang mga gusto nating gawin, huwag nating gawing mag-isa. Huwag nating gawing laging bugso lang ng damdamin. Bugso ng galit o saya. Maging selfless tayo kahit sa mga pagkakataon po na yan. Sa mga major decisions, kailangan nasa Panginoon pa rin tayo. Nasa patnubay tayo ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6. Sabi dito, panglima, ready to be confident. Confidence is not arrogant. Or arrogance. Or arrogant. Correct me if I'm wrong. God provides strength. God equips us with strength. Inulit ko po. Sa pang-anim, sabi dito, ready to be confident. Hindi yung pagyayabang. Hindi yung pagiging arrogante. Kapag nasa sayo ang Diyos, hindi tayo binibigyan ng kaduwagan, kundi binibigyan tayo ng spirito ng katapangan, spirit of boldness. Sapagkat tayo ay gagawing ulo ng Diyos, hindi buntot. Ready to be confident. Confidence is not arrogant o arrogance. Sabi dito, sa ating pinag-aralan, number 1, how to be o paano natin makukuha yung lakas ng Diyos? Ready to admit weakness. Number 2, ready for growth. Number 3, ready to be reliable. Number 4, number 3, ready for opposition. 4, ready to be reliable. 5, never fight alone. 6, ready to selfless and be brave. And 7, last, ready to be confident. Sa huling verse po, basahin po natin, Ephesians 14. O Ephesians 3, verse 14. Nulit ko po, Ephesians 3, verse 14. Let's read. Tuwing naalala ko ang plano ng Diyos, lumuluhod ako sa pagsamba sa Kanya.
Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na tinuturing niya na kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga panabanal kung gaano kalawak at kahaba ang at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen at Amen. We need the strength of God. Nais ng Diyos na tayo po ay palakasin at sa lahat ng mga pinag-aralan po natin at puntos natin ay mas lalo nating maunawaan yung lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Sulat nyo po mga kapatid yung inyong mga prayer requests, kung taga saan po kayo at kung saan kayo nakabase. Di ko man po mabasa ngayon mga kapatid. Binabasa ko po, binabalikan ko yung live natin at pinagpipray ko po specific. Let's pray mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Sa oras na ito, sa aming pinag-aralan, Panginoon, ang lakas ninyo ang umiral sa aming mga puso, isipan, sa aming mga katawan na nanghihina, Panginoon. Patuloy kaming patatagin ng inyong Espiritu Santo. Patuloy kaming paalalahanan, Panginoon, na mayroong Diyos na laging gumagabay sa amin. Salamat po sa inyong mga salita at pangako at pagpapaalala. Patuloy namin kayong pinupuri. Patuloy namin kayong dinadakila. Ang pag-iingat nyo sa maamin habang kami ay mga nasa tahanan or nasa mga trabaho, Panginoon. We pray, Lord, sa oras na ito, ang gabay nyo ang kumilos sa amin. Anumang misconception ay sinasaway ko sa pangalan nyo, Panginoong Yesus. Anumang gawa ng kaaway ay nire-reject ko at winawasak ko in the blood of Jesus. Wala kang magagawa. Kampon ni Satanas at gawa ng kaaway. Sa oras pong ito, pagharian kami ng inyong presensya. Hallelujah. Make us holy. Teach us, lead us, Lord. Strengthen us.